Hi, pumili ako ng 3 sa 6 na study strategies na inaral namin sa CSB Life at ipapakita ko isa-isa kung paano ko ito gagamitin sa pag-review ko sa Bitcheco. Ang una ay ang elaboration. Elaboration means explaining ideas in your own words, connecting new information to things you already know, and adding meaningful details so you can understand the topic more deeply. Paano ito gagawin? Magtanong ng bakit at paano habang nag-aaral, iugnay ang lesson sa totoong buhay o personal experience, or explain ang topic sa kaklase o kaibigan na parang nagtuturo ka. Gumawa ng sarili mong mga halimbawa. Yan yung mga paraan kung paano ito gagawin, yung elaboration. Okay, gamitin natin example yung pag-review natin sa Parable of the Sower. A reading from the Holy Gospel according to Matthew chapter 13 verses 3 to 9. And he told them many things in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on rocky ground, where they had not much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell upon thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and brought forth grain, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear. This is the gospel of the Lord. Thanks be to God. Sino ang bida sa parable na to? Ayun sa nabasa natin, ang bida is yung sower. So bakit? Paano niya tinatanim yung mga seeds? Hindi siya normal kasi sabi fell, so nilalaglag, binabato. Ganun yung nung pagtanim ng seeds. Hindi yung normal na maghukay ka ng lupa, tapos tatanim mo, hindi, nilalaglag niya lang. Tapos, ba't may ibang pinaglaglagan? Yung isa is yung hole sa path, sa daanan lang. Yung pangalawa, sa batuhan. Pangatlo, sa thorns, mga tinik. Yung pang-apat, sa sa good soil. So, yung pang-apat. Bakit ganon? Bakit ganon yung niya? More on dito kasi sa ang pinag-uusapan dito is yung pagbabasa ng yung faith natin kay God. So, natin yung pagsiserve natin kay Lord. Pwede nating samplein dun sa una, yung sa sapa, sa seeds. Nakakarinig sila ng word of God. Pero narinig lang nila, di nila ginawa, di nila pinansin. So baliwala rin. Yun yung ganun yung dating nun. Ganun yung pagkaunawa natin doon sa una. Kaya kinuha lang ng ibon yung seeds. Wala na, tinangay na. Wala, hindi nag-grow, hindi lumago. Yung pangalawa sa batuhan, ganun din. Sa una, sobrang grabe yung effort nila. Praise the Lord, ganyan, grabe. Emotion yung parang emotion lang yung yung naging basihan taas, pero nung dumating na yung mga problema, sunog na, wala na, doon na, natigil, nawala sa presence ni God. So ganun. Yung mga tinik naman, ito naman yung nagkaroon ng okay sila sa pag-serve, pero nung andyan na yung mga dagok sa buhay, problema, wala na, nanghina na. Minsan sisipagay sa Diyos yung yung bakit ganun, bakit nag-serve sila tapos biglang hirap na hirap sila. Nang nalalam yan, hindi na nag-grow na, napigilan pa, na choke, ganun. At ang yung pang-apat is yung seeds na naghulog sa good soil. So ito yung mga taong nakarinig, nakaunawa, pero patuloy nilang ina-apply yung natutunan nila. Na narinig nila yung salita ng Diyos, ina-apply nila sa pang-araw-araw, ginagawa nila sa pang-araw-araw, sinishare nila sa kapwa nila. So yun yung magandang example nun sa pang-apat. So ganun, ganyan ang elaboration. Tatanungin mo sarili mo, bakit, paano, tapos pwede ka mag-cite ng example para mas ma-elaborate mo. Mas madali mo ngayon maunawaan, yung pala yun. So madali, elaboration. Pangalawang study strategies na napili nating subukang gawin ay ang retrieval practice. Ang retrieval is the process of trying to remember information from memory without looking at your notes. This strengthens your long-term recall. Paano natin ito gagawin? Isara ang notes, tapos isulat o sabihin lahat ng naalala mo. Pwede kang gumamit ng flashcards or hulaan muna bago tingnan ang sagot. Sumagot ng practice quizzes, or pagkatapos magbasa, huminto sandali at subukang tandaan ang key ideas. So yun yung mga pwede natin gawin sa retrieval practice. Ang sunod natin gagamitin sa
na study strategy is yung retrieval. Babasahin muna natin yung about sa mga audience, kung sino yung audience ni Matthew, audience ni Mark, Luke, and John, dun sa kanilang gospel. Kay Matthew, so ang audience ni Matthew ay mga Jewish Christians. Kay Mark, Romans. Kay Luke is mga Gentiles, tayo na yun. And kay John is mixed community, Gentile Christians and Jewish Christians. We will try to recall, alisin natin yan, tapos saka natin alalahanin kung ano yung mga inaral natin. Ang unang audience, ang mga audience ni Matthew are the Jewish Christians. Ang audience ni Mark, mga Romans. Ang audience ni Luke ay mga Gentiles. And ang audience ni John is mixed community of Gentile Christians and Jewish Christians. So, ganyan, isa sa mga example kung paano gamitin yung retrieval na study strategies. Ang huling study strategies na napili natin gawin for this activity sa CSB Life is yung dual coding. Dual coding means learning with both words and visuals. When the brain processes information in two forms, it becomes easier to remember. So kung paano natin siya pwedeng gawin, pwede tayong gumawa ng diagram, chart, or mind maps ang notes mo. O kaya samahan ng drawing o simbolo ang mga definitions, pwede rin yun. Manood ng video tapos gumawa ng visual summary, yun pwede rin. Gumamit ng combination ng bullet points at sketch or graph. In short, yung dual coding, paggamit ng words plus yung visuals, words saka visuals, para mas madaling maalala yung lesson. Okay. Dual concept naman, basahin muna natin. Dito lang tayo, tingnan natin yung 4 factors in interpreting the Bible. Una is yung inspired human author. Pangalawa, the text itself. Pangatlo, the reader of the text. And yung common horizon. Now, sulat natin. Okay, 4 factors in interpreting the Bible. Yung una, the inspired human author. Okay. Then, the text itself. Then, tuloy natin yung reader of the text. And, yan pwede natin gawin sa dual concept. Or dual coding. Thank you. Maraming salamat po at sana may natutunan kayo at magamit nyo rin ang iba't ibang study strategies sa paraan ng inyong pag-aaral or pagre-review. God bless. Thank you.